ayun na nga. Welcome back dito sa ating channel. So, kahit pa paano naman is medyo relax na ako. Medyo relief dahil nandito na kami sa bahay. Dun sa mga hindi nakakaalam, yan, hospital kasi si Dave. Na-stroke si Dave. Papunta kami ng Wilcon that time. Akala niya kasi babanggain kami na nag-cut sa amin na sasakyan. So, dun sa lalaki na yon, sa may-ari na Civic White na yon, siya yung dahilan kung ba't na-stroke talaga si Dave. Kasi papunta kami that time ng Wilcon, bibili kami ng materials kasi nga pinapaayos tong garden, di ba? Alam nyo naman yun. Pinapaayos yung garden. So, may kailangan kami bilhin. Pumunta kami Wilcon. Buti na lang that time, ako yung nagda-drive. So, akala ni Dave, babanggain kami nung sasakyan. Kasi bigla siyang nag-cut. Paikot kaming ganyan. Bigla siyang, galing siya dun sa kabila. Bigla siyang gumanon sa amin. So, talaga yung, ni Dave, yung reaction talaga ni Dave. Gulat talaga. Oo, ganun talaga siya. Akala niya kasi babanggain kami. Nung pagkaganon, ilang minutes lang, sabi ko, buti na lang malapit kami sa Wilcon that time. Sabi ko, baba ka na. Ipapark ko lang yung sasakyan. Time mo na lang ako sa front door. Nagulat ako, iba na yung way niya, iba na yung kilos niya. Nag-weak na pala yung right side niya. Tapos, nung napansin ko, iba yung kilos niya, tumatapik-tapik na lang siya ng ganun sa pinto. Ginanong ko agad yung mukha niya. Nakatabingi na to, yung labi niya nakaganon na. Tapos patulo na yung laway niya. Talaga na, hindi ko alam kung anong pakiramdam ko that time. Pero alam ko yon na kung hindi stroke, heart attack. So, dun lang sa dalawang yon. So, ang ginawa ko, drive ko agad sa pinakamalapit na hospital that time. Pinakamalapit. So, yung pinakamalapit na hospital, ang Dasma, sobrang traffic. Alam nyo naman yan sa mga ginagawa ng daan. Yung pinakamalapit that time is ang drive ko noon, mga nasa 20 minutes. 15 to 20 minutes drive ko. Nakahazard ako, sumisigaw ako. Tapos, nangyari pa, pipit ako ng pipit. Alam nyo naman yung mga driver din. Minsan walang pakailam. So, sumisigaw ako. Binuksan ko yung isa ng emergency lang, emergency. Hanggang nawalan ng busina yung sasakyan ko, nakakabit-bit ko. Ewan ko kung nasira, hindi ko na pa rin siya na-check hanggang ngayon. Buti na lang, may isang babae na napakabait, driver ng motor. Ginaid niya ako papunta sa pinakamalapit na hospital. Emergency. So, pagka ng emergency, pinalapatan ko lang si Dave ng first aid. Nilagyan lang nila ng vitamins yung brain. Sabi, yun yung explanation nila. CT scan, buti sa CT scan, wala naman nakitang, wala naman sa kanya nakita doon na may bleeding. So, nung sinabi nilang i-ICU, pinalipat ko na si Dave sa pinakamalaking hospital dito sa Dasmariñas, which is yung sa De La Salle University Medical Center. Yun na kasi yung pinakamalaking hospital dito sa Dasmariñas. Saka kompleto sila. That time kasi yung unang hospital na pinuntahan namin, although okay din siya, ang problema, walang neuro. So, yung time pa namin, ang UMC kasi, kompleto na sila. So, sabi ko, lipat na lang. Within 2 hours, ilang minutes lang din naman yung the-drive-in para makarating dun sa hospital na yun. UMC. So, nag-risk na ako kahit sabihin nila critical, ganyan-ganyan, di ba ganyan sa hospital. Kaso nga, wala pa rin neuro. So, risky pa rin. So, critical pa rin, di ba? So, nag-decide na ako doon na sa pinakamalapit. Minutes lang naman, within 5 to 10 minutes, andun din naman, di ba? Ambulansya rin naman yung gamit namin. So, pagdating namin sa UMC, yun, nakarating kami doon alas 3. Nagkaroon lang ng complication sa transfer. Kasi nga, sabi, hindi daw nakikiko-ordinate tong unang ospital. Sabi nitong pangalawang ospital. Sabi naman ng unang ospital, yung pangalawa daw hindi nagko-cover. Pero wala na ako dun. Sabi ko, sige, okay lang. Pagkapunta namin dito sa UMC, yung inasikaso agad sa emergency. Alas 3 kami nakarating doon. And then, mga 6:30 ata. Yan, transfer na kami sa ICU. So, from ICU, nung June 18 hanggang 8 days kasi. 8 days yung stay namin sa ICU.
So, yan. Sobrang hanggang doon, nung simula ng June 18 hanggang kahapon, hindi ako umuwi ng bahay. Nag-stay lang ako doon. Wala akong pakialam kung di ako naliligo. Kung punas-punas lang, wala akong pakialam. Basta ang alam ko lang sa sarili ko. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama yung asawa ko. So, sobrang hirap yung pakiramdam na yun. Kaya dun sa ano ko, sa Facebook, iniyak ko talaga. Kasi nga, alam niyo na, mix yung emotion. Walang makapagbigay sa akin ng assurance na okay kami. Okay si Dave. Ang laging sinasabi ng doktor, alam niyo na, safe answer lagi. So, sinabi niya lang sa akin na talagang kinabahan ako is ongoing yung stroke niya. Pero, buti na lang nasa ospital. Yun na lang nilalagay ko sa isip ko, buti na lang nasa ospital, buti na lang sa ospital, yun isipin mo. So, yung prayers nyo, sobrang thank you. Hindi ko man kayo mag-isa-isa, alam nyo na yan kung sino kayo. Sobrang thank you sa lahat ng prayers. Ang daming nangyari that time, kung alam nyo lang. Talagang, nakaya ko yun. Nakaya ko yun. Siguro dahil na rin talaga sa mga prayers nyo. Kung alam nyo lang, wala na akong pera nun. Hindi ko magamit yung card ni Dave, kasi nga nagpalit si Dave ng PIN. So, hindi ko magamit yung card. Yung pera ko, naibayad ko na sa unang hospital. Kasi ang laki rin ng unang hospital na babayaran bago ko siya matransfer. Tapos, that time, pagdating sa UMC, kailangan magda-down ka pa. Diba? Kasi emergency, tas ICU. Magkano ICU? Private hospital kasi. So, buti na lang, ayan, yung mga prayers nyo na nakayanan ko yun. Hindi ako nagpanic. Hindi rin ako yung tipo ng tao na, uiiyak sa isang tabi. Yun lang una akong umiyak. Umiyak ako doon talaga na binuhos ko kasi yung first time ko makita ko siya sa ICU na ang dami nang nakalagay sa kanya. So, ayun. Susunod natin itatopic lahat-lahat pero sobrang thank you sa inyo, ha? So, eto yung nangyari sa mga halaman ko. Nakita nyo naman. Wala akong pakialam na dyan. Hindi sumama yung loob ko. Siguro inisip ko, kinuha na lang ng mga halaman, yung masamang mangyayari sana kay Dave. So, okay lang yan. Kaya ngayon kinakausap ko sila, okay lang yan, kaya nyo yan, bubuhayin din natin kayo. Nakakangiti ako, yes, kasi andito na si Dave. So, kung alam nyo lang din yung hirap, alam ko marami makaka-relate sa akin. Napaka-rare pa nung stroke niya. Next time, sasabihin ko kung ano yung pinaka-ano ng stroke niya. Ngayon is under therapist ka. Kaya yan, ha? So, yung ibang halaman talaga, ina-out ko na. Yung ibang halaman dito is wala na. Nasa parking. Kasi nga, ipapaayos nga namin, diba? So, kaya eto, lantad to. Ang nangyari lang, sobra kasing init, diba? So, yan, nasip na. Naluluto sila ng araw. Pero okay naman sila. Okay naman yan. Hindi naman ako problematic sa ganyan. Ayun lang, mahabang process ulit ng pagpapaganda sa kanila, pero okay lang yan. So, ayan yung naging itsura dito, yung tree fern ko. Yun yung nangyari, na sobrang sa init ng araw. Sobra kasing init dito. So, pagpasensyahan nyo na kung sobrang gulo. Tapos, ito yung mga iba rin. Buti medyo save yan. At ito yung platinum natin. Sayang yung caramel marble ko, wala na pabayaan. And ito si platinum. Ayan, sa magkaka-interest. Mura lang to. Murang-mura lang tong platinum na to. Ayan. At least acclimated na yan. Wala nang problema. Ayan siya. Mura lang to. Comment lang kayo kung sino gustong bumili. Ito, bubuhayin ko pa. Although, caramel marble to. Galing, galing Thailand. Ito rin galing Thailand. Tapos, ang dami ko pang dapat i-repat. Ayan. Naka-standby. Yung mga i-repat. Ito, si creme brulee. Ayan. Galing din yan Thailand. Pero okay naman siya. Sa ilang weeks din namin, halos 2 weeks kami na nasa hospital ni Dave, pero okay pa naman siya. Ayan. At sa magkaka-interest kung magkano ko na lang din to nabili, i-out ko na din yan. Tapos ito mga Buddha plant natin. Buddha plant, ano ba tawag dito? Si allocation na ganyan. Nalimutan ko na, pasensya na kayo. Tapos ayan yung iba din. Ayan, diba?
Ito, mga for sale. Ito, maganda-ganda na. Kaya sa magkaka-interest, siguro, bebenta ko na lang to kahit 650. Yan. Nakalimutan ko yung right ID niya, ha. Pero ganyan na siya kaganda. Nakapat na rin yan at mixture. Ayan, meron pa naman iba dyan. Pero ito si Gaganya, dapat to ilagay na sa parking. Pero yung mga nasa parking natin, maaayos, ha. Maayos yun nasa parking. Si Gaganya yan. Gaganya. At ito naman si variegated. Yan. Yan. Ito, bili ko nito sa Thailand is 2.5. Ganun na lang din, Kuya Out. Pero kung gusto ninyo na medyo mas mura, tawaran nyo na lang, ha? Kaya, ayan yung mga ipo-pour out natin. At eto si Cebu Blue to, na variegated. Ayan o, Cebu Blue na variegated. Sa magkaka-interest, pwede ko tong i-out kahit 1.5. Pero mas maganda, mura na lang totally. Sana nakikita ninyo. Mura na lang talaga siya. 2.5 ka nabili, ibababa ko yung presyo, ha? So, marami pa tayong pour out totally sa parking. Papakita ko na lang next time, ha? Hindi ko lang siya ngayon matutukan kasi nga naka-home care ako kay Dave. Ako talaga lahat yung gumagalaw sa kanya. And, ayan, sa inyo lahat, mag-message kayo kung sino yung may interested. Pero, yan, sana masubaybayan nyo or masupport nyo rin kami ngayon sa aming new journey. Alam ko, andyan pa rin kayo. Yeah, yan sa inyo lahat. God bless, stay safe. Sobrang stay safe sa lahat. Yeah, yan. See you po sa ating next video.